Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, welcome sa isa pang episode ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ang programang Bridges on Air ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng collaborative effort ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po yung mga lingkod, Ray Sampang, Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas. And of course, syempre sa edisyong ito ng Bridges on Air, naku, marami na naman po kaming ihahatid sa inyo na mga impormasyon, panayam, lalong-lalo na dito sa CFO Community Correspondent natin. Kasi nasa ano siya ngayon? Nasa 39th Ayakat Advocom. Ano ba yung 39th Ayakat Advocom na yan? Malalaman natin mamaya. Mula kay John Nicholas Ruelios, ang ating CFO Community Correspondent. At mamaya, Ares, sa Pilipino naman, Pinoy Ako segment, sino makakasama natin? Makakasama po natin si Miss Hilda Arena. Siya po ang Pangulo ng Filipino Multicultural Society na dyan po nakabase sa Dublin, Ireland. So kapit lamang po ha, at ika nga, subaybayan niyo lamang po kami sa iba't iba nating mga online digital platforms, sa Facebook broadcast, sa inyo pong mga Facebook browser. Type niyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Pero ang alam ko na mapapanood niyo nito sa CFO Facebook page nila. And of course sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type niyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At hanapin niyo lamang po yung Bridges on Air program. Eh siyempre, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan, so yan po ang iba't ibang mga online digital platforms at shortwave broadcast na pwede nyo po subaybayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. So dadako na tayo dito sa ating community correspondent mula sa CFO. Nasa linya na natin si John Nichols G. Ruelios. Okay, John Nichols, kamusta na dyan sa kinaroroonan mo? Maayos naman po. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ayan,
Salamat po. Okay. Nasaan ka ba ngayon exactly? Exactly po, nasa opisina po ako ngayon ng Commission on Filipinos Overseas po. Mhm. Okay. Napag-uusapan namin ni Ares itong pagko-convene ng CFO ng 39th Ayakat Advocom. Can you tell us something about this, John Nichols? Hello po. So maraming salamat po, sir. Bali, ang Ayakat Advocom po, tayo po ay nagpapatawag ng meeting po sa mga membro ng Advocacy and Communication Committee ng Ayakat or the Interagency Council Against Trafficking para makita po natin ang estado ng mga activities, agendas ng mga membro na itong commitment po na to. Para po gaya din po tayo natin ginagawa ito or kino-convene yung mga ibang agency para po kung may mga iba pa pong agencies na pwedeng sumama, ma-involve, ayan, or maitulong po, no? Kasi syempre when we say information dissemination po, maganda po na tulong-tulong po yung mga agencies sa pag-disseminate ng mga information, especially dito po sa human trafficking. Okay. Ano yung pinaka focus ng usapan nyo ngayon dyan sa Advocom? Kasi parang pinag-usapan nyo yata yung ano dyan yung efforts na ginagawa dun sa mga biktima ng trafficking na dyan sa Myanmar. Opo. Yan. Actually po, yung Advocom po, yan, marami po tayong mga napag-usapan. Isa na po dyan yung nabanggit po ni Sir Ares, yung current updates na mga hotline, mga cases na nare-receive po ng 1343 action against trafficking. So isa na nga din po dyan yung mga cases po ng mga forced criminality or yung mga sa scam hubs sa other Asian countries. Meron din po tayong na-discuss tungkol dun sa updates ng mga cases na mga nire-recruit for armed conflict. Ayan, or makigera dun sa gera ng ibang bansa po. So yan yung isa po sa mga napag-usapan, yung mga estado nito, ano na po ba yung mga kalagayan, yung sa referral process or yung pag-assist sa mga families ng mga victims, tsaka yung mga victims din po. Isa din po sa mga napag-usapan sa Advocom ay yung partnership dun sa IPBA o yung International Pro Bono Alliance. Ayan, yung mga grupo po ito ng mga lawyer that tumutulong sa mga migrant workers din po natin. So malaki din kasi ang coverage nila, especially sa mga Asian countries po. Meron din sila mga partners din po. And at the same time, napag-usapan din po sa Advocom yung mga posibleng aktibidades sa National Anti-Trafficking Awareness Month sa July po. Kasi ang July po ay according sa Proclamation number 1180 ay ang tinalaga po yung buwan ng National Anti-Trafficking Awareness Month po sa buong Pilipinas. So magkakaroon tayo ng separate aktibidades para dyan sa anti-human trafficking month. Opo. Magkakaroon po tayo, bali pinagplaplanuhan na po ng mga agencies. Individually meron din po per agency, and then pero as Advocom and din po Ayakat, meron din po yung kabuuan na activity na sama-sama na po yung mga agencies naman po. Okay. John Nichols, so ang topic natin dyan is yung human trafficking, paglaban sa human trafficking. So sa ngayon, batay sa datos ng CFO, ilan na yung natulungan ng CFO together with other government agencies para labanan ng human trafficking? Sa numero po ng ating mga natulungan sa trafficking, yan. Let me just get po yung statistics po namin doon, Pero sa mga na-convict na po ng 1343 action line sa human trafficking po, meron na tayong at least 3 na na-convict na mga trafficker po dito. Dahil sa yung isa po is sexual exploitation, ayan, yung isa naman po ay labor exploitation. Now, as we said, hindi lang naman po yung 1343 action line ang hinahandle po ng CFO. Meron din tayo yung assistance to nationals po or yung ATN, which is matagal-tagal na rin po na programa ng CFO. Sa ngayon po, meron tayong ilang mga kaso na din po na minomonitor dito sa ATN po.
no? So mula first quarter hanggang second quarter po, ayan, meron na tayong mga ah, ano po, no, 36 cases na po na na-receive, at yung mga cases na yon ay either mga na-refer na po or ongoing pa po yung ating mga pag-a-assist. Ayan. So marami na rin po dyan na ni-refer natin sa mga partner po natin na agencies. Ayan po. So si 1343 naman po for this year, so far po may mga, ayan, halo-halo po kasi ang 1343 eh. Hindi lang po ito sa hotline itself. Meron din po mga online reports, may mga ano rin po ito, Facebook reports na which is 35 na po yung cases na hinahandle ngayon ng CFO. And karamihan din po dito na-refer na rin natin either sa NBI, sa DMW, sa DFA, or sa mga Philippine Post po natin sa ibang Okay. bansa. Yun. So, matanong ko lang, if you're going to gauge itong paglaban sa human trafficking through this ICAT, how will you gauge this, success nitong ICAT laban sa human trafficking? Ayan. Actually po, siguro masasabi ko po na very successful tayo kasi hindi naman po tayo ma-awardan ng around ano na po yata 4 times ang Yan. Pilipinas, no? Ayan sa ATIP yan ng US department po, no? Ayan. So very effective po. Masasabi natin na ang Pilipinas po ay may mga patakaran tayo, mga polisiya na nagbibigay ng proteksyon, serbisyo sa mga biktima at mga posibleng maging biktima din ng trafficking. And then hindi naman din po nawawala yung active programs, services ng bawat agency. Yan, meron tayong ginagamit ngayon na communication plan wherein ito po yung paraan natin para mas maging epektibo pa yung information campaign ng AYACAT din po. So, masasabi ko po na yung award sa atin ng US State Department po for several years na number 1 po, ayan, diba? Tier 1 po ang Pilipinas is talagang mapagsabi na very successful naman po tayo pagdating sa parte po na yon. And despite syempre ang trafficking ay syempre nangyayari pa rin po, pero yun nga din po, kung tuloy-tuloy man po sila, tuloy-tuloy din po tayo sa paglaban at pagprotekta sa mga kababayan natin. Alam niyo, Sir Ray, may isang ginawa ang CFO na hindi masyadong nabibigyan ng pansin pagdating sa Human kampanya trafficking. against human trafficking. Last December, nagkaroon ng nagsimula yung kampanya sa mga airports, sa mga pier, sa mga bus terminals. Kasi yung mga human trafficking victims, karamihan yan galing ng probinsya. Okay. So, nagsisimula yung biyahe nila doon sa mga sa mga bus Mga ports, stations, oo. sa mga pantalan, bago yan makarating sa mga Airport. airports. So, meron pong savings ang CFO ginamit para maglabas ng visual campaign sa mga, 'di ba sa airport may mga TV doon. Parang public service announcements. Mga ganun. public service announcements. Actually nalalabas natin dito sa World Service Okay. yun eh. Yung makikita mo lang siya, napakasandali lang na kung biktima ka ba ng human trafficking. Baka budol yan, tawag. Maraming nakakakita nun. At yun nga, nalalaman nila may hotline, tatawag sila sa hotline. At doon nasasagip sila through that. Yung simpleng initiative na yun, ang laking bagay kasi yung awareness nga na paano ako magsusumbong kasi parang yung ibang biktima na trap na eh. Paano ako magsusumbong? Yung simpleng campaign na yun na ay actually talagang idea to ni Sir Clint. Kasi doon lang din lahat yan ginawa sa CFO eh. Savings lang yan ng CFO. Biruin mo yun. Yung simpleng kaigsing plug na yun, marami nang nasasagip. Natutulungan. Natutulungan. Okay. So ano pa bang plano ng CFO pagdating sa paglaban sa human trafficking bukod dito sa ginagawa nyo ngayon, John Nichols? Yan po. Regarding po dun sa ginagawa ng CFO, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Unang-una po dun sa mga tinatawag nating
community education program wherein pumupunta tayo sa mga bayan-bayan po, nakikipag-usap tayo sa mga local governments, sa mga academe, mga grassroots level po, no, para ma-inform sila about the human trafficking, ayan, mail order spouse scheme, yan, tsaka yung mga emerging trends din po. Ayan. Then we also give awareness, syempre sa 1343 action line. At the same time, ginagawa na rin po natin ito bilang pagbibigay information sa mga programa, serbisyo, especially mga diaspora programs po ng commission po para yung ating mga community po, tsaka lalo na po yung mga LGU natin, mas maging partner pa po natin sila sa mga ganitong programa. And then, tuloy-tuloy pa rin po tayo dun sa mga tinatawag nating intermarriage seminars para sa mga civil registrars or mga marriage facilitator para ma-equip din po sila dun sa mga tungkol sa cross-cultural relationship, mga issues, and of course awareness po sa mail order spouse scheme din. And meron pa rin po tayong ginaganap na Human Hindi Laruan webinar po. Ito naman po ay open to the public where we inform the public yung mga schemes ng human trafficking. Ayan, nag-iimbita tayo ng mga speaker coming from other organizations, offices, and where we discuss yun po yung mga skema, no? So for the next isa sa mga pag-uusapan naman natin is trafficking in the lens po of the persons with disability naman po. So yun para makita naman natin yung angulo po yan ng human trafficking sa mata ng ating mga kasamahan na may mga pangangailangan po na whether physical or psychological po, no? Okay, so John Nicole, siguro we're running out of material time, pero paano makakarating? Pero doon sa binanggit kanina ni Ares, may plug tungkol doon. Pero ano ba yung mga numbers na pwedeng tawagan? Ano yung mga contact numbers na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging yung mga Filipino diaspora, mga Filipino migrants, Filipino overseas workers na nasa labas ngayon na biktima ng human trafficking? How can they get in touch with AYACAT at CFO? Yan po. Yan. Actually po, yun, maraming paraan. Yan. So, yung una na po dyan, yung nabanggit natin, yung 1343 action line where they can call. And then, at the same time, nasa rin po ito, Timbo app ng PLDT po. So, yung Timbo app po, pwedeng i-download yun ng mga kababayan natin abroad. And then, pag gusto nila mag-report, hanapin lang nila si 1343. And for libre po sa kanila yung for 5 minutes yung pagre-report nila doon. So pwede sila mag-report. Second option din po, pwede sila mag-communicate through the Facebook page po ng 1343 Action Line Against Human Trafficking. Search lang po nila yung facebook.com/1343 Action Line. Yan, makikita po nila doon yung ating page, Facebook page po. So pwede sila mag-message doon, mag-send ng mga nakita nilang evidences, pictures, documents po. And then we also have yung online or web through the website po ng 1343 Action Line PH or sa 1343 Action Line at cfo.gov.ph na email address. Pwede po sila mag-report dyan. And then sa CFO directly, kung gusto po nila mag-report din, ang CFO naman po, open din po tayo dyan. They can call yung landline po ng CFO na ayan, sa main office po, itong 0285524700 or they can message yung ating Commission on Filipinos Overseas Facebook page po, facebook.com/cfo.gov.ph. Ayan. And then, pwede rin po sa mismong official email, ilagay lang po nila doon sa subject kung ano po yung reason. Is that human trafficking, mail order spouse scheme, repatriation, basta yun po, ilagay lang po nila. Email lang po nila sa info@cfo.gov.ph po. With that, John Nichols, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa pagbibigay mo ng impormasyon at pagre-report mo tungkol dito sa pagko-convene ng CFO ng 39 AYACAT Advocom. Thank you very much, John Nichols Ruelos. Thank you po. Alright, dyan po si John Nichols, ang ating CFO Community Correspondent for today. So, napakahalaga talaga labanan ng human trafficking, Aris. Kailangan, tayo dyan yung alerto tayo dyan dahil marami rin talagang nabibiktima. Naku, daming biktima niyan. Lalo na sa probinsya. Oo, tapos di ba na,
kunyari, ang ganito ang trabaho mo, so maniniwala ka naman, di ba? Pagdating mo dun sa ibang bansa, buti nga kung dun ka mismo sa bansa na yun idadalin ililipat ka pa ng ibang bansa, itatawid ka. Ano yung nabanggit kanina ni John Nichols na yung may mga nire-recruit dito, tapos pagdating sa ibang bansa, gagawing sundalo. O yun na nga Di ba merong nangyari niyan na sa Ukraine, meron sa yan. Ukraine. Sa Russia siya nag-apply, nagtrabaho, supposed to be. Mamaya-maya, magulat na lang siya. Nandun na siya sa battlefield, lumalaban para sa Russia, laban sa Ukraine. Nahuli. So nabalita naman dito yan. At inasikaso naman yan ng Department of Foreign Affairs kung paano matutulungan. Pero isa yan sa mga forms of human trafficking, yung mga ganyan. Well, medyo magbe-break muna tayo, Ares, pero ang tabayan na po ninyo mga kababayan na yung ating segmentong Pinoy Ako. Susunod na po yan. At makakasama natin dyan, tulad na sabi kanina ni Ares, si Hilda Arenas. Siya yung president president ng Filipino Cultural Society dyan po sa Dublin, Ireland. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako dito sa programang Bridges on Air. Paalala lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, and of course ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama rin natin of course si Mr. Ares Gutierrez. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. And of course, Ares, ngayong araw na to, sa Pinoy Ako segment, tayo'y sasamahan ni Miss Hilda Arenas. Siya yung presidente ng Filipino Multicultural Society dito sa Balita ko, suki mo ito sa... Well, nakakapanayam na natin ito si Ma'am Hilda. Ewan ko lang kung naaalala pa niya. I think kung hindi sa global na tayo, sa babangon sa makabayang serbisyo publiko. So, kung naalala pa tayo ni Miss Hilda Arenas. Yeah. So, ibig sabihin, matagal na talagang... Suki na natin. Suki na natin to. Matagal na tong magaling sa komunidad. At saka talagang involved siya sa mga activities para sa Filipino diaspora. Alright. Okay, nasa linya na natin ng komunikasyon si Miss Hilda Arenas, presidente ng Filipino Multicultural Society. Magandang araw po, Miss Hilda Arenas, at welcome back po dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, this time sa programang Bridges on Air. Good morning po, Sir Ray. Good morning po, Sir Aris. Good morning po. Good morning from Dublin, Ireland. Yeah, from Ireland. Anong po na ba dyan ngayon? Good morning pa rin po ba or good evening? Good morning po. Morning. As in, good morning. Morning. 4 o'clock in the morning po. Malamig ba ngayon dyan sa Ireland? Anong kamusta weather ngayon dyan? Okay lang po siya. Magsa-summer na. Summer. Yes. Medyo ulanin pa. So, we're just waiting for a good weather po. Alright. Sige. Well, ewan ko lang kung naalala na Miss Hilda Arenas na nung nakapanayam natin siya, I think, if you can remember, Miss Hilda, I think doon sa babangon sa makabayang serbisyo publiko o sa global na tayo nung una kong nakadaupang palad si Miss Hilda Arenas. Kasama yung ating yung Philippine Embassy sa I think Ireland, no? Iyan, okay. So, Miss Hilda, so kayo po ang ilang taon na po kayo sa Ireland? Gano'n na po kayo katagal sa Ireland? I arrived here 2007 po. 2007. Ito na po, yes. Gaano po karami ang Pilipino dyan sa Ireland po? I'd say roughly about 30,000. 30, 35. Including po yung mga new generation na mga
pinanganak na po dito. Okay. Ano na, parang naturalized Irish, ano na, nationals. Yes po. Yun, okay. So, saan Pero po? sa census po, siguro lumalabas na 20-something siya. Marami rin pala. Ay, saan po nakaspread out ang mga Filipino diaspora diyan? Sa Ireland? Sa Dublin. So mostly po, sa Republic ito, kasi ang Ireland is split into two. So we have the Northern Ireland, which is part of the UK. So dito po kami sa Republic, sa Southern Ireland. So mostly, ang mga Filipino diaspora dito is based sa Dublin. But also scattered around big cities siya. Okay. Pero 2007 nung nagpunta kayo ng Ireland dito. Saan po kayo originally dito sa Pilipinas? Sa Pangasinan po, Dagupan. Dagupan. Pangasinense, Yes. no, Pangasinense. Alright, sa Dagupan. Okay. Parang ang dami na natin na-interview yung taga Pangasinan. Oh, marami-rami na rin, di ba? Marami-rami na rin. Anyway, so okay. Miss Hilda Arenas, presidente kayo at founder ng Filipino Multicultural Society o FIMUS sa Ireland. Can you tell us something about FIMUS, Miss Hilda? Yes, the Filipino Multicultural Society, labeled as FIMUS po, we started the organization back in 2024. So we're just coming into just over 2 years. Our mantra is to showcase and promote our cultural heritage to a wider audience. So sa amin po, we are not, what do you call this? We are not regional. So we welcome everyone, maski saan kagaling sa atin, sa Pilipinas, whether you're from the north, the south, or the central belt, you're welcome to join us. So that's why we're called multicultural, because we embrace everyone po. So, ibig sabihin, wala kayong tinitignan kay yan Kapampangan, Ilocano, Pangasinense, Bisaya, o Muslim, basta galing sa Pilipinas. Yes. Basta galing sa Pilipinas, you're welcome to join us po. Okay. Pero ma'am, yung ano po ba? Welcome din po ba sa grupo ninyo yung mga... Meron po kasing mga hindi Pilipino pero maka-Pilipino. Welcome welcome po, Sir Ares. Okay. Yes. Do you have Yung mga asawa po ng mga Pilipino meron kayong natin mga na miyembro? ibang lahi, they're more than welcome. Pero sa ngayon po, meron ba kayong miyembro na sabi nating Irish national talaga? Opo. Oh. Kasi meron po tayong mga kababayan na pangasawa nila ay Irish. So, welcome po sa you know, they're linked with a Filipino or a Filipino. Kasi nakakatawa Meron po makita yung mga yung mga ibang nationalities na doon dumidikit sa mga Filipino groups. Kasi mas gusto nila yung sabi ng mga karamihan na nakakausap kong ganyan. Yung gusto nila yung ugali ng yung mga tradisyon, yung pagkain, yung samahan, yung mga hindi nila daw nakikita sa kultura, sa Western culture. Nakikita nila sa atin. Nakita nila sa Pilipino. Gusto na nilang maging Pilipino. Kaya marami na rin pumupunta ditong Mga vloggers foreigner. na mga foreigner na Para ma-document, 'di ba? Yung culture tradition natin. Okay. Pero so ano po ang main objective ng FIMUS? May mga outreach programs po ba kayo sa ating mga Filipino diaspora, at meron din po ba kayong outreach program para naman dito sa ating mga kababayan sa loob ng Pilipinas? Yes, ang main program po namin is mapanatili nating ipakita sa mga kababayan natin at sa mga ibang lahi ang kultura po natin at saka ang values po natin. So, nasabi po ni Sir Ares na madikit sa atin ang mga ibang lahi. That's very true po kasi our nature, our culture itself, we're very, di ba, we're a land of thousand smiles. So, pag nakita tayo talagang na sila sa atin, kumbaga, they're attracted to our personality, to our characteristics. So yun po ang pinangahawakan namin, ang ating pagka-Pilipino po na masayahin at pagka-friendly po
sa lahat po. So in terms of outreach sa ating mga kababayan, um, we have started to engage in terms of with sorry we started to engage with our kababayan by facilitating the dissemination of any initiatives that the CFO does po sa Pilipinas. So this coming June, Philippine Independence Day po natin, uumpisahan po namin na may workshop with the LGBTQT community po through the help of CFO. Okay. So mag-uumpisa po tayo, Sir Ray at Sir Ares. So yung pong partnership, may partnership daw po kayong pinirmahan kamakailan with CFO. Pwede po bang maikwento sa amin kung ano po yung partnership na yun? Yes po. I reached out to CFO kasi the Philippine Multicultural Society have been disseminating the press release coming from CFO directly sa social media namin. So we thought that an official partnership with the CFO will give us a good standing para sa mga kababayan natin dito. So very recently, we have received the Memorandum of Agreement from CFO, and it will be signed today, witnessed by the Philippine Ambassador dito sa Ireland po. Ngayon, sakto Okay, pala. sakto pala. Yes. So, ano yung nakalagay na mga provisions and agreements dyan sa memorandum of agreement na yan, Miss Hilda? So basically, in a nutshell po, we work closely with the CFO para maibahagi natin ang mga initiatives ng CFO sa mga kababayan natin dito sa Ireland at sa Europa po. Okay. And how do you plan to do that? So we plan to do that by using our social media and disseminating the information through our networks sa mga kababayan natin dito. Yun. Kasi Sige po. yeah, mabilis po tayo sa social media in terms of a newsletter, a printed newsletter. So through social media po ang gagamitin natin, Sir Ray. Ma'am Hilda, bilang migrante po diyan sa Ireland at diyan na lang sa buong Europa. Ano ba yung mga gusto ninyong nababasa na galing sa Pilipinas? O ano ba yung mga gusto ninyong nababalitaan? Para din may gabay din kami dito sa World Service kung ano yung Mga dapat ano yung ihatid namin sa Ano inyo. yung timpla na meron diyan Yung na hinahanap gusto nyo. ninyo? Oo, Oo. yung hinahanap nyo. Sir Ray and Sir Ares, ang gusto po namin makita, personally sa akin po, and I'm sure sa ating mga kababayan dito, or sa ating kababayan sa lahat na nakatira sa ibang parte ng mundo, ay kung ano po yung nangyayari sa bayan natin ngayon. Yun po ang napaka-importante. At also, yung makita din natin yung iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kung ano yung nangyayari sa iba-ibang parte po. Masaya or malalim na kwento ba na nangyayari para first hand na marinig po namin sa inyo po. Alright, so ibig sabihin Kasi you're one of the trusted platform po na pwede naming asahan na magbigay ng tamang informasyon galing sa atin. Alright. So ibig sabihin maski na ingay sa nangyayari ngayon sa politika dito sa ating bansa, kailangan din makarating sa inyo 'yon, ano po, Miss Hilda? Opo. Ingay, masaya, magulo, tahimik. Basta galing po sa inyo, mas maganda pong pakinggan kaysa galing po sa mga ibang platform diyan. Ganun pa rin talaga, Sir Ray, Okay. yung tiwala. Oo. Tiwala sa media organization. At ganun din ang Radyo Pilipinas at ang Radyo Pilipinas World Service naman po ay hindi kami naglalabas ng fake news o Oo. disinformation. Oo. Puro katotohanan lang. Kasi we value our
Filipino diaspora. Hindi natin ina-underestimate yung intelligence nila. Oo. 'Di ba? Dahil maski na nasa labas ng bansa yang si Misilda Arenas at ang famous at ang iba pang mga organization sa labas ng bansa na binubuo ng mga Pilipino. Very keen yung mga yan sa mga sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Tama po ba, Misilda? Tama po kayo, Sir Ray, kasi yan po ang pinangahawakan naming mga Filipino na nakatira sa ibang bansa po. Ang makarinig ng tama at mahusay na salaysay na gagaling sa ating bansa. Okay. Kasi yun naman pinahahawakan namin talaga. So, okay. Pero bukod sa pagiging president and founder, Ares, at ng Filipino Multicultural Society nitong si Misilda, abay founder and chairman din pala siya ng Southeast Asian Network Ireland. Ano? Yung ASEAN. Parang Ay, ano naman po itong Southeast Asian Network Ireland na itinayo po ninyo at kasalukuyan chair yata kayo nito, Miss Hilda? Opo, Sir Ray. Tinayo po yung Southeast Asian Network Ireland kasi po 2 years, no, just over 2 years ago, wala pa po tayong embahada dito. So, nakipag-link ako sa embahada ng Malaysia at nalaman namin na yung mga ASEAN countries members na nandito sa Ireland at that time, iisa pa lang ang embahada na residente dito, which is the Malaysian Embassy. At saka yung mga diaspora po ng mga ibang bansa na kasama sa ASEAN ay maliliit in terms of numbers. So ang Pilipino po ang napakamalaking diaspora doon sa 10 countries noon, which is 11 countries na ngayon. So napag-usapan namin na magtayo ng isang grupo para magkaroon ng isang boses ang mga ASEAN dito sa Ireland po. Ganda. Sana pala na isabay natin Dapat- sa ASEAN Dapat kasama ba kayo sa ASEAN Summit dito sa Cebu nung 2 weeks ago? 2 weeks ago yun. Kasi nagkaroon ng ASEAN 2026 Summit dito sa Cebu. Pero ibig sabihin itong Southeast Asian Network Ireland na tinayo po ninyo, ibig sabihin hindi lang Pilipino to, merong Malaysian, merong Thailand, merong ibang mga nationalities galing sa Asian countries na naninirahan at nagtatrabaho na dyan sa Ireland. Tama po kayo, Sir Ray. Meron kaming Cambodia, Myanmar, Indonesian, Malaysia, Vietnamese, Thailand, Laos. Lahat po dito nakasama sa ASEAN member countries ay kasama po natin. Ayun. Okay. Alam nyo, So malakas po ang boses ng ASEAN ngayon kasi nagkakaisa po. Ganda. alam nyo, Sir Ray tsaka Ma'am Hilda, kayo lang ang alam kong nakagawa nung laging pinag-uusapan sa mga ASEAN meetings, kasi ako po yung nakapag-attend ng isang ASEAN meeting noon sa Brunei. At yan ang pag pinag-uusapan ng mga delegado na kung tayong mga government representatives, officials and delegates, masaya tayo sa mga meetings na yan. Lalo siguro kung yung mga tao na yung mga ordinaryong tao magkasalambuha rin sila. So yung ginawa ni Ma'am Hilda, yun ang realization ng pinag-uusapan ng mga delegates. So walang dito sa Siani, itong group na Siani, walang geographical at nationality barriers dito. Lahat kayo iisa ang boses ng ASEAN Lahat ito. ASEAN. Opo. Kasi pag iisa ang boses, iisa ang layunin, magkakaroon po tayo ng magandang samahan at saka makakamit po natin ang gusto nating iparating Tama. sa mga ibang sa gobyerno ng ahensya po dito. Saka may Kasi, similarities tayo ng lingwahe. So, Ang Pilipinas po dito, ang Filipino diaspora is, like I said, over 30,000. The biggest. Pero sa census, 20,000. I-compare po natin sa diaspora ng Cambodian. Kulang-kulang na 200 po sila. Ay, konti lang. So, konti lang. Pag tinignan po natin ang numbers, malaki po ang difference, di ba? So yung boses po nila ay maliit. So pinagsama-sama po natin ang Filipino diaspora, Indonesian, Malaysian lang,
eh syempre malakas po tayo. Oo, oo. Pero pag kanya-kanya po tayong um, makikiusap sa gobyerno or ipapakita kung sino ang ASEAN, mahihirapan po yung mga ibang kasama natin sa ASEAN Mhm. na mag-promote ng kanilang kultura. Mhm, mhm. Kasi kukunti lang po sila. Yes, yes. And of course, the Philippines is taking the lead ngayon dyan sa Siani. Galing. Ano po, because Yes kayo po. ang chair ngayon. Ilang taon nyo na Yes. pong hawak ang Siani as chair? We founded last year po. So magto 2 years this August. Ah, okay. Sige. So we're very much, at our infancy. Yes. Ano po mga proyekto na ginagawa niyo sa Siani, ma'am? Kakaumpisa lang po namin. So, we're trying to make sure na yung 11 countries ngayon ay iisa ang boses dito at iisa ang layunin. Mhm. So, yun ang foundation namin na magkakasundo kami muna bago namin ilawak ang aming Okay. Mhm. yes. Naisip ko kasi may food festival sila dyan. Yes, my food festival, my cultural festival. So we're working on something for August po. August. This year, This is this the year. ASEAN Day. This year, Yes. this year. Okay. This year. Alright. Pero balikan ko lang, Aris, Ma'am Hilda, nabanggit nyo kanina na dati walang embassy dyan. Okay. So how are you able, paano kayo communicate sa Philippine government? Ibig sabihin, pupunta pa kayo sa ibang embahada? Ganun ba? Ano ba yung pinakamalapit na embahada nung wala pang embassy sa Ireland? Sir Ray, if I remember na kasama po ako as a resource person nung in-interview niyo si Ambassador Daniel Spirito. Yeah, a yeah, few yeah. months ago. I remember. Oo. Yes. So, in 2009, nagkaroon po tayo ng pinakaunang embahada dito. Unfortunately, nagsara po ang embahada natin ng 2012. So, wala po tayong embahada from 2012 until 2024 nag-reopen sila. Yes, so reopening po ang embahada natin dito. Nung wala po yung embahada from 2012 until 2024, ang nearest embassy po natin ay sa London. So ang nangyayari po yung mga diaspora natin dito na kailangan nilang mag-renew ng passport or mga papeles nila, bumabiyahe po sila papuntang London. Pero in saying that, nagkaroon po tayo ng consulate dito. Pero ang consulate naman very limited sila, 'di ba, sa mandate nila. So kailangan pa syempre magbiyahe or magastos talaga. In terms of kukuha sila ng day off or time off nila, tapos bebiyahe pa sila. So isang gastos pa 'yon apart from yung oras nila. So ngayon, ang saya ng mga Pilipino dito kasi nandito na ang embahada natin. Yes. Full on service na po sila. Tapos, nandyan pa, meron pa kayong partnership with CFO, Miss Hilda. Opo. Yes. So, salamat po kay Chairperson Secretary Dante Ang the second for giving us the opportunity and trust to partner with us po. Wow. At saka sa team ng CFO. Maraming salamat. Ma'am, yung balikan ko lang din yung grupo ninyo, yung FIMUS. Kasi mukhang parang ang orientation po ng grupo ninyo ay nasa arts. Tama po ba? Arts, yes po sa arts, sa heritage natin, and also making sure na ang mga kababayan po natin dito ay makatanggap ng news galing sa Pilipinas from the CFO itself. Kasi ang ganda ng mga initiatives ng CFO ngayon, sunod-sunod. So gusto din natin ibahagi dito sa mga kababayan natin para malaman din nila na meron pala mga provisions para sa atin na pwede nating makamit maski nandito tayo sa ibang bansa. So sana po naman, ma'am,
kasama ninyong isi-share yung Bridges on Air at yung serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas World Service. Of course, sir. Of course, Sir Aris, Sir Ray. Okay, thank you very much. Thank you very much, Miss Hilda. Pero alam mo ba, Ares, na itong si Miss Hilda ay isang, ano ba tong sinasabing, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon. Ano po to? Parang ano to? Parang news network. Tama po ba ako dito, Miss Hilda? Kasi nakalagay Yes. dito, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon, covering Filipino community news in Europe. So ano to? Parang news network, Miss Hilda? Yes, it's an online news outlet po, based siya sa London. So, we had the opportunity to collaborate and partner with Britannia ngayon para naman yung mga nagaganap dito sa Republic of Ireland ay malaman ng mga kababayan natin, mostly na nakatira sa London at saka sa mga ibang parte ng bansa po. Kasi ang news talaga nagta-travel siya through social media. Digital world na tayo po, Sir Ray, Sir Aris. At saka wala pa tayong news outlet dito sa Republic of Ireland. Kaya naisipan po namin na open po naman ng Britanya ngayon na makipag-partner, makipag-collaborate sa atin. So why not use their platform para naman maipakita natin kung ano nangyayari sa atin dito sa Republic of Ireland. Abay, iimbitahan ko na rin po kayo, Miss Hilda, na magprograma dito sa Radyo Pilipinas World Service, parang yung Ireland ngayon. Sana nga, Sir Ray. Pwede ba? Pwede pa tayong pumasok sa isang memorandum of agreement na gagawa kayo ng isang parang program, news program. Opo. Dito. Marami po tayo, yes. Yeah, Marami pwede po yan. tayo mga kababayan dito na nag-broadcast din ng sarili nilang Yan. podcast. Like Iha-harness, yes, ganda yan. si Mr. and iha-harness Mrs. Hiram. iha-harness natin sila, ipo-produce natin sila parang to package it na lalabas na Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service, di ba? Parang maganda 'yon at kung mabibigyan tayo ng ang ganda pagkakataon ni niyan. Miss Hilda Arenas doon. Ang ganda niyan, Sir Ray, Ay. kasi maliit lang ang Republic of Ireland talaga. Pero malakas ang boses ng mga Filipino dito. Yun. At saka maganda po ang pinapakita natin sa mga ibang lahi, especially sa Irish government dito. Okay. Kung pwede ko lang maibahagi sa inyo, kami po yung pinakaunang community organization, Filipino man or ibang lahi, na naganap ang officers induction and oath taking sa Leinster House. Ang Leinster House po ay parliamentary building dito sa Ireland. Kami po yung unang-una na organisasyon na inimbitahan doon. Hindi lang unang beses, pangalawang beses na po kami bumalik para ma-induct at magkaroon ng oath taking doon sa Leinster House. Wow. Galing. Galing. Sige, Opo. at we will try kasama ni Sir Ares, we will try our best na maging to make into fruition yung vision natin na yan, Miss Hilda Arenas. Ireland ngayon. Di ba? Yung mga Ay, salamat po, Sir Ray. Kasi, Sir Ares, maraming salamat po kasi marami po tayong mga kababayan na nagsisidatingan po para magtrabaho dito. May kaklase nga So, ako open po nandyan. kasi ang Ireland. So, hindi lang tayo sa healthcare, hindi lang tayo nurses, carers, may mga mekaniko na tayo dumarating, may mga construction workers, accountants po natin dito. Ang dami po nila. accountants. Sila yung bago. Yes. Magagaling kasi So, mga accountants. Ireland ngayon, ang susunod na, Oo. yes. Ayan. Yan, Miss Hilda, ha? We will make that a provision. Magiging ano yan? Magiging Magkakatotoo ito. magkakatotoo. Okay. Ang tabayanan po ninyo Salamat yan. po, Sir Ray. Ang Sir tabayanan Aris. po ninyo yan. Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service. Yeah. Yes, maganda po yan. Ang ganda. Okay. Di ba Ireland ngayon? Ayan. Di ba? Hindi lang Britanya ngayon, kundi Ireland ngayon. Yeah. Kaya focus na focus. Yes, Yeah. ganda. Ang gandang pakinggan, di ba, Sir Ray? Yes. Sir Aris? Something Kayo na talaga.
Alright. Pero ito, Sir Ares, meron ako nabasa dito, pinopromote din pala nila Ma'am Hilda itong itik-itik at paru-parong bukid. Bakit yung pinopromote tong itik-itik at paru-parong bukid? At bakit yung pinopromote ito, Miss Hilda? Ayun, mga sayaw. So, Sayaw. Yes, sa organisasyon po namin, sir, gusto po naming ipakita talaga ang ang kultura natin, hindi lang sa kapwa natin Pilipino na buhayin po natin or manatiling makita ng mga, especially mga kabataan natin dito, new generation, ang kultura natin. So, kung may oportunidad po na ipakita natin ang sayaw natin or musika natin sa mga ibang lahi dito sa Ireland mismo, gumagawa tayo ng paraan para makasali sa mga events nila. So inumpisahan po namin na sayawin ng itik-itik sa Indian Festival 2 years ago. Tapos ano din kami, dayang-dayang. Tapos ang bago ay paru-parong bukid. Oy. So iniiba-iba ko para masaya pong tingnan, hindi pa ulit-ulit. Nagtinikling din po ang lumang grupo na ipakita kung paano tayo kaliksing sumayaw at masayang tignan. Okay. Wow, talaga naman, ano? Talaga naman. Anyway, sige. Pero ano pang mga naka-line up ninyong mga activities ba? For the whole year. Bukod dito sa nababanggit nyo, meron kayong activity August? Parang yung Independence Yes, so yung Day August yata, po, meron silang event. No? Meron Yes, po yung- ba kayong celebration dyan ng Independence Day natin? Yes, madami pong celebrations dito sa Independence Day. Ang famous po ay magkakaroon ng isang celebration sa June 5. Opening po siya ng Philippine Independence Day Celebration Series. Tinawag pong series kasi hindi lang po magaganap sa isang event. So, pagkatapos po ng opening, yung opening po namin sa June 5, ipropromote po natin ang mga tourist destinations natin sa Pilipinas with the help of the Philippine Department of Tourism. Oh, yun. At saka ibabahagi po natin kung ano po yung mga ibang activities na nakalaan for the month of June and July. So kasama po dyan, may movie night tayo, may cultural workshop, paano sumayaw ng pandango sa ilaw or paru-parong bukid. Okay. Meron po tayo, nakipag-partner din po tayo sa isang local authority sa sports partnership para po ipakita natin ang ating kultura sa martial arts. Arnis. Okay. Ano yun? Opo. Arnisyon. Arnis. Opo. At saka, meron po tayong storytelling. Parang Lola Basyang style. Maganda. Maganda. Yes. So, magaganap po siya sa mga from June to July. At saka meron po tayong workshop na inaayos with the help of CFO about LGBTQ community po. Kung ano po yung mga initiatives ng CFO na pwede nating gawin dito para sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin namin for the month of June and July. At saka sunod-sunod na po yan. Ma'am, may nakita po ako sa inyong profile na medyo naging interesting lalo. Ano po itong ano po yun? involvement niyo sa Ashbourne Flower Club? Yes, chairperson po ako ng Ashbourne Flower Club. Dito po sa amin, yan po ay para sa mostly sa mga kababaihan po dito. Ang demographics po natin dyan ay yung may mga edad na. Kasi wala pong isang outlet po yan para meron po silang magawa sa gabi. Ano po to, ma'am? Parang gardening club? Parang ganyan? Opo, gardening club, flower arrangement po. Maganda po yan sa atin pag yung may sabihin ko to, yung may mga arthritis ba? So Okay. Oo. Pag gardening, pag flower, pag nag-arrange sila, na ano yung mga nila,
na-exercise yung mga kamay nila. Kasi pag sinabi mong Ma'am Hilda na ma-exercise yung mga fingers, kamay, naisip ko yung mahjong. Ah! Pwede din. Pwede. Baka maisipan tuloy nila na magtayo ng Mahjong Club. Tapos marininig mo si Ma'am Hilda sumisigaw, eskalera! yung, Palitan na natin. Or isama natin. Ay, sabi Oo. nabanggit kasi ni Ma'am Hilda. Maganda sa, diba, sa laban sa arthritis, sa naiksi yung mga memory. kamay. Ako sa memory. Actually, nauuso ngayon ng Mahjong dahil dyan. May brain exercise. Oh, anyway. Ma'am, ano lang yun? Pwede din. Baka mamaya pagbalik ni Ma'am Hilda kasama na sa profile, founder ng Mahjong na. Baka mamaya pag natuloy yung programang Ireland ngayon, ang unang bungad ni Ma'am Hilda, meron na kaming bago bukod sa Ashbourne Flower Club, Mahjong Club. Meron na. May schedule Pwede. yung forum. Sige. Hindi kasi part na ng tradition din ng Pilipino yan, di ba, Miss Hilda? Mahjong, Opo. di ba? Yung mga matatanda natin talagang maski naman ngayon ginagamit pa rin, at least pang pastime ba? At maniwala ako, yung mahjong, isang ginagawang yan parang family activity. Meron akong isang kilala, a couple or more than a couple of families ang alam ko. Nagkaka-get together sila. Pag nagka-get together sila, ang isa sa mga ginagawa nila, naglalaro ng mahjong. Nag-aano pa nga sila nag-aasaran pa nga sila doon sa mahjong So it builds up community, family, reestablishes the family connection. Hindi sugal hindi sugal. Laro lang talaga. laro lang talaga. At sabi nga ni Ma'am Hilda, para ma-exercise din yung mga fingers, di ba? Yung mga fingers. Okay. Sige ma'am, sige, baka sa susunod yun na yung pag-uusapan. It sharpens the mind po din. Yeah. Importante yan. Oo. Okay. Sige. So, Ma'am Hilda, napakaganda ng ating usapan. Napakasarap ng usapan natin. Every time na we speak to a Filipino na kababayan natin from abroad, it gives us this saya sa amin dito sa ating programa because we keep touch, we keep base sa ating Filipino community abroad. And we hope na hindi lang itong una at huli nating pagkakataon na muli kayo makausap kasi nga meron pa tayo susunod na project. Biro nyo, pinanganak dito sa programang Bridges on Air ang Ireland ngayon. Yeah. So meron ng offshoot, meron ng offspring ng Bridges on Air. Yun yung Ireland ngayon. Pwede rin, no man is an Ireland. No man is an Ireland. Oo. Yeah. Dito nabubuo ang bagong mga Tama, Ang ganda, no? Ang ganda, Sir Aris. Sige. Or pwede sabihin, sa Ireland, konektado ka. May mga gano'n. Maraming mga options. Maraming options. Okay. Well, Miss Hilda, maraming salamat po. Just siguro, kung pwedeng mahingi na lamang ni Step yung mga contact number sa inyo kung paano namin maipe-present yung proposal for itong ang offspring ng Bridges on Air na Ireland ngayon. So, Step will be contacting you as soon as possible. Maraming salamat po, Miss Hilda. Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat po, Sir Aris. Thank you po. At sa Radyo Pilipinas World Services, maraming salamat po at Bridges on Air. At sa susunod, Ireland ngayon. Yeah. Ayan. Tapos may segment doon na mahjong naman. Di ba? Opo, with the segment of Mahjong ngayon. Okay. Thank you very much, Miss Hilda. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat, Sir Aris. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you Magandang very po. much. Yan, naku talaga naman. It's such a happy episode ng Pinoy Ako segment. Very informative at the same time, a very jolly segment ngayong araw na ito. Masayahin si Ma'am Hilda. Oo, at siyempre, ang dami rin niya mga foundation at mga organizations na tinayo at sinimulan para sa ating, hindi lang para sa mga Pilipino diaspora, yung kanyang SIANI, yung Southeast Asian Network. Malaking malaking Biro mo? initiative yan for ASEAN. Yes, dapat nga naisama to dun sa ASEAN Summit. Kasi merong mga people-to-people events doon Pwede sila sana doon. Ang malay mo sa susunod. Baka hindi pa alam ng ASEAN Secretariat na nag-i-exist sila. Baka sakaling pwede may magbulong sa ASEAN Secretariat. Oo.
Siya bagay, hindi pa naman tapos ang kabuuan ng ASEAN. Oo. Baka sakaling ma-feature pa sila. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Siyempre, katuwang po natin dyan sa isang collaborative partnership na itong Bridges on Air, ang Commission on Filipinos Overseas. And of course, siyempre sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Secretary Clink Ang ng CFO at sa lahat na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, kay Sir Ares. Thank you very much, Ares. Salamat po, Sir Ray. At binabati na lang po namin ang lungsod ng Malabon dahil Foundation Oo nga pala. anniversary nila Oo nga ngayon. pala. O, kamusta naman ang Pansit Malabon? Kilalang ang Malabon sa Pansit marami Malabon. pang iba. Pero marami rin kasi doon, mga migrante. Talaga, pero siyempre pag sinabi mong Malabon, ang unang-unang pumapasok sa pansit isip ko, talaga eh. Pansit Malabon. Oo. Yan, diyan At sila. patis. Ayan, patis. Okay. Wow, nagutom tuloy ako. Anyway, maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay sa ating production side, ang ating program coordinator, si Miss Stephanie Vicente. And of course, sa Master Control, sina Milo Junela, sa Wirecast, si Hero. And of course, again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Si Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.